to very sure last time may mga natutunan kayo pero hindi nyo natutunan lahat. No? So dito maririnig nyo yung mga bagay na hindi nyo natutunan from last time since you are digesting informations last time. Eto dito naman nyo maririnig yung iba, baka may na-miss out kayo, no. So for our newcomers, welcome, no. Welcome to the training. This training, if it is your first training, no, congratulate yourselves kasi you made it here kahit online, no. However, before we start, direct i-flash muna natin yung training natin sa Friday. Mag-invite muna tayo, no. Yeah, habang wala pa, yan. So, yan po yung ating training sa this coming Friday, no? Wala po tayong online training this Friday sa July 12. Bali, ang training po natin is sa building natin, sa office natin, sa AYS building, no? Located po yan sa 12 Xavierville Avenue, Loyola Heights, Quezon City. Madali lang pumunta dyan. Punta kayo ng Cubao. Pagpunta nyo ng Cubao, tanong nyo kung saan yung Camias Road. Pag nasa Camias Road na kayo, dire-diretso. Okay? Pag nabundol kayo, kanan, tas kaliwa, yon AYS building na yon. Okay po ba? Ayan. So, anyway guys, bati muna tayo before we start. Daming bago. Yan. Vicky Perez ng Pasig, Tiveros. Magandang gabi, ma'am. Florfis, kabog kanta na lang po habang inaayos. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Ma'am Claire, magandang gabi. Ma'am Maricel, magandang gabi. Ma'am Marivic from Jeddah, Saudi Arabia. Ma'am, magandang gabi. Ay, ano pala dyan? -5, hapon. Magandang hapon dyan, ma'am. Magandang hapon po sa mga kababayan nating OFW na sa ibang bansa at naghahanap buhay. Yan, magandang gabi po sa inyo dito sa Pilipinas, no? So, Marina E. De La Cruz from Kawit, Cavite. Yan, good evening po, ma'am. Ferdinand Veldad, good evening po, Sir Ferdinand from Santa Rosa, Laguna. Jeronimo Ligaw, good evening. Chip Thomas Obligar Jr., good evening, Sir Thomas from Rojas, Capiz. Yan, magandang gabi dyan. So, background natin, Ma'am Marivic. Actually, improvise lang to ni Derek kasi inaayos yung studio natin tonight, no? So, ayun, bali sa Friday, face-to-face training naman, no? They have all of the time para maayos yung studio natin kasi ang mangyayari niyan, ang next online training natin, Monday na, bale. No? So, Aminadab Geli, good evening po from Cebu. Yan, good evening po. Veronica, good evening, sir. At sa lahat mula sa Kingdom of Cambodia. Wow, good evening, Ma'am Veronica. Anong oras po dyan ngayon, no? So anyway, let's start right away with the training, no? Share screen na ako, Chip. Okay, ayan. Nakikita na ba? Kita na ba ng lahat? Ayusin ko lang yung chat kasi gusto ko nakikita yung chat while I'm doing the training, no? Bakit di lumalabas yung chat? Yun. Ayan. Setup lang tayo, guys. Saglit lang. Few seconds and then game na kagad. Alright. Ayan. So, ready na kayo, guys? I hope you're ready. No? And I hope you take down notes so that you can take home a lot of learnings for tonight, no? So, ngayong gabi, pag-uusapan po natin is the entrepreneurial edge. Developing the mindset first. Of course, yung galaw, madaling gawin yan. Ang importante, bakit ka gumagalaw at paano ka gumalaw, di ba? When it comes to business, it's very important na yung mindset andyan. Yung mindset consists of belief and the vision. No? So, kung meron kang tamang belief in doing the business, may tama kang paniniwala and you have the right vision kung saan pupunta yung business mo, you can do the business easily. You can do the business without thinking too much, no? So we believe that this is one of the important equipments that you need to have when you are doing
business, no? So the entrepreneurial edge, no? So hindi lang po pagiging newpreneur ang pag-uusapan natin pala dito, no? Ang pag-uusapan pala natin dito is being entrepreneur holistically, no? Yung pagiging negosyante ba, guys, no? So all right. Let's start right away. Click ko na, no? Ayan. Para saan yan, direct? Para sa Lawe. Okay. So, guys, all right. I want to share to you guys this image, no? I'd like to demonstrate this image. This image is called cash flow quadrant. Okay, magcha-chat ako sa group chat as I go by para you can take down notes, no? So, sabi nila, actually this came from a business book. Came from one of the legendary business guru in the world, no, Mr. Robert Kiyosaki. It came from the book Rich Dad Poor Dad. Yan. Rich Dad Poor Dad. So chinachat ko po 'yan sa group chat yung mga keynotes natin, no. You can scroll the meeting chat, no. So it came from the book Rich Dad Poor Dad written by Robert Kiyosaki. Etong image na to is very simple, no. Sabi niya, 4 na paraan lang para kumita ang tao sa mundong to, no? There are 4 ways of earning, no? So, etong quadrant na to, it represents that 4. Simula tayo sa letter E. Nakikita niyo naman yung cursor ng mouse ko, right, guys, no? So, yung E, ibig sabihin po niyan is employee. Ang nangyayari po dyan is you have a job, no? Kumbaga, namamasukan ka, may trabaho ka. Ang ginagawa po dyan is you're trading your time for money. In short, kung wala kang nilagay na oras, wala kang nilagay na effort, you won't be earning money. Yung pera na kinikita mo is bangga lang yan sa oras at pagod na nilalaan mo. Ganun ang employment, no? So, I'm sure there are some members here that are employed, and I'm sure you can relate that this is the scenario what's happening in employment, no? You're trading your time and effort for money. Yan. So, dito naman sa baba tayo sa S or what you call self-employed, no? Dito, you own the job. So, posibleng meron kang business pero ikaw din yung nagtatrabaho. Hindi yan business owner, self-employed ang tawag dyan. No? So, ito yung mga mekaniko, kahit ikaw yung pinakamagaling ng mekaniko, no? There are doctors na may clinics, yan, self-employed po yan, no? So, dito sa self-employment, no, ganun din ang nangyayari. You're trading your time and money. Your time and effort for money. So, kapag di ka naglagay ng oras, di ka naglagay ng effort, wala kang kikitain na pera, no? Kunyari, ikaw yung pinakamagaling na doktor, no? Doon sa clinic mo o sa buong Pilipinas man, hindi ka kikita ng pera, ikaw pinakamagaling na doktor, nagbibigay ka ng oras at effort. Kailangan nandun ka, nagche-check up ka, nanggagamot ka so that you can earn money. No work, no pay yan. Sabi nga ni Sir Ferdy, active income yon. So, sabi doon sa libro, etong left side na to, no? Yung E tsaka S, sabi sa libro, ito daw yung poor side. Ito daw yung side na kung ito lang ang pinagkakakitaan mo, no, sa buhay mo, most likely you are on the poor side. Ops, wait lang po don't get me wrong. Baka po kasi sabihin nyo, sir, may mga employees naman na yumayaman. Oo naman. May mga self-employed naman na yumayaman. Oo naman din. Pero ilan? Out of 1,000, out of 100,000, ilan ang yumayaman na employee dyan? Take note, sa isang company, isa lang ang CEO, di ba? Isa lang ang executive. At kung may mga executive naman sa baba niya, kakaunti lang din compared sa thousands and thousands na employees niya. 'Di ba? So I'm not trying to bash employment here or self-employed. Take note, doctors, may doktor na yumayaman. Pero may doktor na hindi rin yumayaman. Dito maiintindihan po natin 'yan. Okay? I-explain po natin 'yan dito, no? So sabi nga dun sa book, this left side of the quadrant here, no, is the poor side. And the right side of this quadrant
is the rich side, no? So dito muna tayo sa letter I, no? Sa rich side naman tayo sa investor. Sa pag investor ka, dito yayaman ka daw. Kasi syempre nag-i-invest ka eh. Kumbaga, yung pera, yung pera na nagtatrabaho para sa iyo at yan na ang kumikita ng pera. 'Di ba? Sabi nga nila, ang mayaman mas lalong yumayaman. Actually, guys, sad reality, it's truth kasi it's the truth kasi just imagine if you have 100 million and you invested it, kahit kumita na lang yan ng 1% per month, meron ka pa ring 1 million per month. Mas lalong yayaman ka, di hamak. Paano kung ang investment mo business na sobrang ganda? Di ba? Or kahit wag na muna tayo dun sa maganda kasi alam mo namang dodoble ang 100 million mo dun eh. Dun muna tayo sa mga safe na investment kagaya ng paupahan. 'Di ba? Sa 100 million, gaano kalaking building na paupahan ang mapapatayo mo diyan? 'Di ba? So, diyan hindi ka na maghihirap diyan, monthly may kikitain ka through the rent, 'di ba? And baka makaipon ka pa para maka-invest ulit. Sobrang ganda maging investor kasi hindi ka na nagtatrabaho diyan. Hindi ka na nagbibigay ng oras, hindi ka na nagbibigay ng pagod, yung pera mo na yung nagtatrabaho para sa iyo, 'di ba? Pwede malaya ka nang gawin kahit anong gusto mong gawin sa buhay mo without thinking too much how to earn money, no? So yan ang investor. Sarap maging investor. But the big problem here in being an investor, everyone wants to be an investor, pero the problem here is walang kapital. Napakataas ng kapital when you want to become an investor. Tama po ba? Take it for instance, magpapatayo ka na lang ng simpleng paupahan, magkano magpatayo ng bahay, bumili ng lote and all. Kung 3 kwarto lang yung papatayo mo, kung sabihin na natin kumikita yan ng 10,000 per month, 3 yan, 30,000, magkano naman ang bahay at lupa na ipambibili mo niyan? Million din. 'Di ba? Ang sarap maging investor, ang problema lang wala tayong kapital, 'di ba? Walang kapital para maging investor. Yung iba, what they're doing in being an investor, actually this is the wisest way to do it para makaipon ka ng kapital. Kasi in employment, ang hirap makaipon ng kapital dito not unless sobrang laki ng sahod mo, which is 1 in a million, di ba? Makakaipon ka lang dito kapag sobrang laki ng sahod mo. Pero kapag normal na tao na employee, ang hirap makaipon. Sa ekonomiya pa natin ngayon, tumataas ang bilihin, tumataas ang gas. Pag tumaas ang gas, tataas lahat yan. Tataas ang pagkain, tataas ang gulay, karne, transportation, lahat yan tataas. Pati kuryente. Di ba? Ngayon, itong fix na kinikita mo, aabot sa point na hindi niya na kaya. So, napakahirap po mag-ipon ng capital as an employee kahit yung mga mid-high average earner, no? Lalo na kung hindi ka mid-high, kung nasa low average earner ka, 'di ba? So, bakit ako may capital hindi naman nanganak? Kasi ma'am, hindi niyo pa po na-invest or masyadong maliit yung capital niyo para i-invest, 'di ba? So, ayan, self-employed. Self-employed, ang hirap din makaipon dito kasi ganun din. Kailangan mo magtrabaho at magbigay ng oras para kumita ng pera. Meron kang income, pwede kang kumita ng malaki kung ikaw ang pinakamagaling na doktor, highest paid doctor ka, 'di ba? May clinic ka and all pero hindi ka kikita kung wala ka naman doon, wala kang bigay ng oras. So, it's really challenging pa rin mag-ipon. But then, pwede, di ba? Pwede ka makaipon. So, ang pinakamagandang gawin dyan and all para makatayo ng capital is that maging business owner. Yan. Do you agree? Di ba? Para makaipon ng mas malaking kapital, magkaroon ng investment, ang unang-una sa lahat para makakuha ka ng malaking capital is to become a business owner. Sa business owner, para kumita ka, hindi lang ikaw ang gagawa, no? Merong tao, merong kang mga kasama, you have a team, you have your mentors that can help you earn money. 6-figure, eto sabi ni Sir Ferdy, 6-figure nga ang salary, super stressful naman. Pag mag-ring ang phone, kahit madaling araw, kapag nasa operation for sure, ay, nako Sir Ferdy, totoo yan, no? Actually, we have neopreneurs
na nasa executive level ang dati nilang trabaho. You can interview them, no? Sinasabi nila talaga na really really hard to be on the corporate life, no? Na six-figure nga ang income, ang problema is sobrang stressful naman. Health, malaki ang toll sa health, no? So, now, kailangan pala maging business owner ka because in business owner, you own the system, no? Yung kapital mo, pwede mong mapalaki. Yung kapital mo na maliit, pwede kang kumita ng malaki. 'Di ba? So, kung kikita ka ng malaki, makakaipon ka ng kapital dito kasi hindi lang ikaw nagtatrabaho sa simula. Ang business mo, posibleng nagtatrabaho ka, nagbibigay ka ng oras, pero wala kang kinikita. Ayan, may nakaka-relate po ba? Ganyan ang business eh, di ba? Hindi naman yun kikita ng malaki ka agad sa simula eh. Hindi naman agad puputok yan and all, di ba? It takes time. There is a process. Pero kapag umabot na sa point na yun, sustainable na yung business mo, kahit hindi ka nagtatrabaho, kahit hindi ka nagbibigay ng oras, ang laki ng kinikita mo. Yan po ang isang business owner. Now, kung may malaki kang kinikita, madaling makaipon para magkaroon ng kapital to be an investor. Di ba? And becoming so, nandito ka sa right side, kung itong dalawang to pinagkakitaan mo, ang tawag sa'yo is on the rich side. Di ba? Do you agree, guys? Di ba? Naniniwala ba kayo na hindi naman natin hindi naman natin binabash yung employment. Pero this is the reality, no? So, if you want to be rich, kailangan mong tumalon from the left side, from this side, and into this side, no? Hindi siya kikita ng malaki, mahirap kumita ng malaki kung wala ka dito sa side na to. So, you have to be on the right side. You have to be a business owner. And then, if you manage to raise your capital, you can be an investor and have your financial freedom, no? Yan ay yung pinag-uusapan ng financial freedom. Napaka-simple lang, guys, no, ng lesson, pero napakaganda kasi naiintindihan natin ang takbo ng pera sa buhay natin, no? Kung paano tayo kumikita ng pera, kung ano yung magandang direksyon para mapagkakitaan ng pera. Ang problema naman, mag-focus naman tayo dito sa business owner. Ang problema sa negosyo, para kumita ka ng malaki, napakalaki ng kapital, 'di ba? Kung gusto mong kumita ng libo-libo, ang puhunan niyan daang libo. Kung gusto mong kumita ng daan-daan libo, ang puhunan niyan milyon. Kung milyon ang goal mong kitain, 100 million, if not million ang puhunan niyan. Yan ang problema, no? Dito in being a business owner. So, Sir Lian, paano nga kami magiging business owner? Actually, you right now here in this training is already a business owner. Okay? Kaya ka nakapunta sa training na to, this training is not open for all. This is only for newpreneurs, no? You are now already a business owner. Sa maliit na kapital na 14,888, pwede ka nang magnegosyo. At yung negosyo na pinag-uusapan natin, ito na yun. Libo lang ang puhunan mo, pero pwede kang kumita ng 100,000, pwede ka kumita ng milyon. Okay? Maganda ba yon, guys? Nakatalon na kayo. Congratulations, guys. Para sa mga employees dyan, self-employed, ulitin ko, we're not trying to bash having an employment or having self-employed, but this is the reality. In order for you to have a big amount of money, you have to jump on the right side. You have to become a business owner, earn capital, and then so you can become an investor. Okay? Ang point, hindi mo kailangang iwan yung trabaho mo ngayon. Okay? Kung newpreneur ka na ngayon, may business ka na, hindi mo kailangang iwan yung trabaho mo or yung self-employment mo ngayon. Ang point is idagdag mo lang. Right? Kasi in life, there are two kinds of income and there are two kinds of expenses. Sa expense, nandyan yung stable expense. Yan yung kumakain ka, nagta-travel ka, naggagas ka, or namamasahe ka, kuryente, internet, yan. Mga ano yan, stable expense, kailangan mo pagkakitaan yan. Lalo na kung may dependent ka o ilan ng anak mo, yan, stable expense yan. Now, secondary, in life, there is what you call unstable expense. Yan yung mga expense na hindi mo inaasahan.
yan yung mga expense na boom, bigla mo na lang kailangan gumastos ng 100,000. Boom, kailangan mo na lang magbayad ng tuition worth 10,000, 20,000, 30,000. 'Di ba? Yan yung mga unstable na expense. Now, para masagot mo yung unstable expense na yan, dapat pagdating sa income, meron ka ring stable income and then you have the unstable income, no? So pagbalik tayo dito sa pagiging employee at business owner. If you're an employee right now, you have that stable income, no? If you have since neopreneur ka na, you also have the unstable income here. Ang kailangan mo lang kung nagbibigay ka ng oras at effort sa trabaho mo, 8-9 hours a day, bigay mo lang yung kailangan because that's your stable source of income. Kailangan mo rin magbigay ng oras para sa business mo on a daily basis para ma-build siya unti-unti. Tulad nga ng sabi ko kanina, you can be doing business and not earning at the start. Pwedeng, sige, bigay ka ng oras, sige, bigay ka ng, yung mga neopreneurs natin dyan na walang work ha, mas magandang magawa nyo ito is because makakapag full-time kayo. Mas malaki yung mabibigay ninyong oras at effort sa business. That means mas mabilis siyang mabibuild. Ang tanong lang, natututo ka ba ng mabilis, di ba? Kasi, alam nyo po, kahit sa business o sa buhay, pabilisan lang makarealize at pabilisan lang matuto dyan, di ba? So, kapag natutunan nyo na po ito, madali nang kumita ng pera here in AYS as a neopreneur. Di ba? So, alright. That is becoming a business owner. Tayo, right now, you right now is a business owner. You have the business, what you call the neopreneurship business. Alright? Klaro po ba, guys? Yan. May maganda po ba ang natutunan on the first slide? Yan. My corporate life, it took toll in my health, sabi ni Sir Ferdy. Oh, Sir Ferdy, nako, marami din po akong kilalang ganyan. Actually, may mga neopreneurs tayo dito na ganyan, no? Dati silang executive or boss, managerial sa corporate life nila, and then if you're gonna interview them, why did you quit? Ang daming pera nun. Ang dami mong kinikita per month. Sabi, kasi it's taking toll on my health, no? So I'd like to pay attention to my health. And then sabi ko naman, bakit niyo po nagustuhan si AYS? Since it's a business, you're also gonna give time and effort. Sabi sa akin, it's because nakaka-enjoy si AYS. Hindi siya stressful at all. And then meron kang grupo na pwedeng tumulong at umalalay sa'yo. So tulong-tulong talaga siya. Kung maiintindihan nyo tong business natin, no, hindi ka magsosolo dito. Alright? Hindi mo gagawin to ng mag-isa kasi ang business na to is about teamwork, no? Dapat meron kang teamwork in mind. Dapat team player ka kapag ginawa mo tong business na to. So, anyway, guys, let's jump into the next slide. Yan. So, I hope the cash flow quadrant is really clear for you guys, no? So, yan. Alright, training your mind first. No? Basahin natin guys, then pag-usapan natin. Entrepreneurship is as much as a journey of personal growth. No? Ang entrepreneurship pala, it's about personal growth. Pag lumago si AYS, it will just be a passive income for neopreneurs. Actually, sir, Aminadab, tama po yan. Totoo po yan. Kasi kung nagbibuild ka ng service providers mo ngayon o neopreneurs mo ngayon, no? And then once we scaled, once na makakuha na tayo ng magandang market share, yung neopreneurs, passive income na lang talaga nila ang nangyayari through the bookings, no? Dahil kumikita na. Sir, screenshot ko lang yung first lesson. Sige, pagbigyan natin. O, yan. So, yan, screenshot nyo na. Alright? Pwede nyo ring i-search yan, guys. I-chat ko dito, Tawag dyan, cash flow quadrant. Okay? Makikita yan sa book na Rich Dad, Poor Dad from written by Robert Kiyosaki. Yan. What a very good business guru, no? So, alright. Let's go. Ayan. Entrepreneurship is as much as a journey of personal growth. I for one, guys, I believe this one. Because in business, the real business here is not just the product, not just the company. You are the business. If you are not fit in doing the business,
in deciding what is good for the business, it's really hard to build a business. Yan. Alam niyo po ba yung isa sa mga idol ko negosyante, si Injap Sia? Ito po yung may-ari ng Mang Inasal. Ayan. For kung sa mga hindi nakakaalam, nung nagsisimula yan si Mang Inasal, no, si yung may-ari niyan, si Injap Sia, siya yung naglilinis sa gabi pag closing na. No, sabi niya ang quote na lagi niya sinasabi sa mga interview niya, kaya naging billion peso company ang Mang Inasal because I have the right asal for Mang Inasal, di ba? Yung sinasabi niya, no? So, alam nyo, ang kwento niyan dati, si Mang Inasal, kung ang gusto niya lang magtayo ng business and then napunta siya sa Inasal. Binebenta niya yan kay Jollibee. Ayaw pa bilhin ni Jollibee kasi ang liit. Ngayon, anong nangyari? Nag-expand si Mang Inasal to the point na nauubusan na siya ng supply ng chicken. Kaya nagkaroon ng balita dati, ewan ko, naalala nyo, yung chicken sad. Yan, naalala nyo ba yan, guys? Pumutok sa Facebook yan, yung chicken sad. Di ba? Kasi pag pumunta ka ng Jollibee, walang manok. Ang meron lang, walang chicken joy. Ang meron lang yung fries, burger, spaghetti. Walang chicken. Di ba? Yun yung time na naglalaban si Jollibee at Mang Inasal. Now, si Jollibee, siya na maraming pera, tapos si Mang Inasal, malaki at nakakagulo sa supply chain niya, binili niya na lang si Mang Inasal. No? So, Mang Inasal started, taga Barangay Cagayaroas, Capiz City, si Injap. Ayan, I'm happy that you know who is Injap, one of my idol entrepreneurs, Sir Thomas, no. So really, ang building successful business, it boils down with your personal growth, no. Ang binibuild po diyan is skills and knowledge and resources, no. So when you're building your skills, saan nakukuha yan? Ang nakukuha skills through experience, through mentorship. Same goes for knowledge, no? Kasi you can be a businessman sa ibang industry, you can be an expert in other industry, but when you come here in Appior Servicio, in our neopreneurship business, you could know nothing, di ba? Kaya it's very important na you can also listen to what your mentor, yung mga nauna sa yung gawin yung business na to, you can also learn from them. 'Di ba? It's not about being who is the oldest. It's not about being who is more professional in other industry. It's about who is the person who is more reliable in giving out knowledge, 'di ba? So kailangan mo talagang magtanong 'di ba? Kailangan mo talagang makipag-coordinate with your team, with your mentor. No, so baba muna natin yung pride natin. What's important is that we learn more about this business. No, so yan, nako, bato-bato sa langit, tamaan, wag naman po sana magagalit. And then of course, you're also building your resources. Are undoubtedly important, but the foundation success lies in the mind of an entrepreneur. No, so let's focus more on the mindset muna. No, mindset muna tayo. Ano yung dapat na mindset ng isang entrepreneur, no? Ano yung attributes, ano yung ugali na meron siya? Number 1 is resilience in the face of challenges. Ayan, no? So sabi nila, dito daw talaga magkakaalam-alam kung talagang deserving mo maging successful sa business na yan. Is that when the challenges come? Sabi nga nila, everybody has a plan in mind. Until challenges came, they get punched in the face. No? Resilience is in the face of challenges. Yan. You will encounter a lot of uncertainties and obstacle, no? Ang gusto natin dito is maintindihan natin na ang buhay hindi lang sa negosyo, ang buhay hindi yan isang diretso na smooth sailing lang. Ang buhay, nako, minsan zigzag yan, minsan paoblong, payu, ewan, wala nang definite na shape, basta hindi siya diretso. No, the way that you can handle this is that if naka-ready ka on your mindset na you will face obstacles sooner or later, 'di ba? Now, kung dumating man 'yan, at least inaasahan mo na
your mind is ready. Hindi yung pagdating ng problema, ay, problema. Hindi yata para sa akin tong business na to. O, 'di ba? May ganyan po ba dito? Nakaka-relate po ba? 'Di ba may ganun? Magkaroon lang ng konting problema. Naku, hindi yata para sa akin to. Ganyan-ganyan. Nag-invite ako tapos hindi dumating, hindi para sa akin to. 'Di ba? Baka po may tinatamaan, bato-bato sa langit, wag tamaan, wag magagalit, no? So, kung ine-expect mo na ang invite mo posibleng mag-back out on the last minute, hindi ka masaktan. Tama? 'Di ba? If you have this resilience, if you have this may tibay ka, 'di ba? Naka-ready ka bago pa dumating ang problema. Pag kinaharap mo yung problema, okay lang. Naasahan ko na 'yan. May invite ka. Sabi mo, big fish, big client. Kayang gumawa ng maraming account, kayang magpasok ng maraming service provider. 4 p.m. pupunta. 4 p.m. na, wala pa. Hindi pumunta, nag-cancel. Ay, hindi yata para sa akin to. O, di ba? Nakaka-relate po ba kayo dyan? Pero kung ready ka, okay lang. Part of the business. Sometimes, may pupunta, sometimes hindi. Yeah? Sometimes matutuloy. At pag natuloy, boom. Di ba? Yun eh. Kasi hindi mo masasabi. Ang importante, you showed up. Right? Di ba? Ayan, na-Indian daw, sabi ni Ma'am Maricel. Ang importante dyan, you showed up. Ang tanong ko, paano kung dumating? Di ba? Paano kung hindi mo masabi, dumating? Di ba? Nandoon. At kumuha nga ng maraming account, nagpasok ng maraming service provider. Paano? 'Di ba? Ibig sabihin ba niyan? Hindi para sa iyo yung business, or ibig sabihin ba niyan hindi ka nasasagot ng challenges, 'di ba? More reason for you to do so. Yan. From operating funds to sales fluctuation. Sabi ni Sir Roy, normal lang yung rejection. Yan. Pag tama po 'yan, sir. Pag-usapan natin yung rejection in other topic. Pero yan, tama yung sabi ni Sir Roy. Rejection, normal lang yan, guys. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, kahit first invite nyo, pag pumunta, at alam mo na may chance na hindi pumunta, okay lang, normal lang yan. O next. O, di ba? Yun yung resilience. Yun yung tibay pagdating sa pagninegosyo. Di ba? Tingin nyo ba yung mga mayayaman ngayon, kung may kakilala man kayong mayaman, tingin nyo walang kinaharap na challenges yan? Baka hindi mo ma-imagine kung gaano kalupit na challenges ang kinaharap niyan sa buhay niya bago siya naging ganyan, di ba? So anyway, from operating funds to sales fluctuation, ito yung wala ka ng panggalaw, wala ka ng pamasahe, wala ka ng pangpunta ng office, wala kang pang-meet sa client mo, tapos ang baba ng sales, walang cheque this week. Paano ngayon yan? 'Di ba? Baka nga hindi talaga para sa akin 'to. Oh. By then, wala ka na kaagad resilience. Yung klaseng challenge na 'yon. Guys, magnegosyo ka o hindi, kailangan mo ng panggalaw, kailangan mo ng pamasahe, pangkain. Tama, mali? Kahit hindi ka mag-business, kahit employment lang ang ginagawa mo, may panggalaw pa din yan. 'Di ba? Mamamasahe ka pa rin, kakain ka pa rin. Kasama yan. It's part of the game. Mababa ang sales. Naku, mababa ang sales. Hindi para sa akin to. Instead of thinking, ano ba yung kulang ko? Ano ba yung kailangan ko? Para mapaganda ko lalo yung sales. Mapaganda ko lalo yung takbo ng grupo ko. 'Di ba? Yun yung iniisip ng tao na may resilience in the face of challenges. Yan ang entrepreneur. Ang tunay na entrepreneur, kapag may problema, okay, anong problema? Ano yung pwede kong gawin para masolusyonan yan? Yun ang ugali ng isang entrepreneur with resilience. Okay? Hindi yung, nako, hindi para sa akin to. Ganyan. No? Gas-gas na spill na yan, guys. Ako, parang gusto ko na sumuko. Bakit naman, ma'am? Bakit ka susuko? Di ba? Anong mawawala sa'yo, ma'am, pag sumuko ka, at anong mawawala sa'yo kapag hindi ka sumuko? Assess nyo po yan, di ba? Kasi, ang dali lang, totoo lang
ang business model natin compared to Grab, okay? Si Grab, ang puhunan mo dyan, maglalabas ka ng Vios. Magkano Vios? Halos 1 milyon na. Ipangungutang mo yan kung wala kang 1 milyon. 'Di ba? Guys, ang laki ng puhunan. Dito sa atin, ang baba ng puhunan, napakadaling sumuko, napakadaling mag-give up. Ang puhunan mo, 1488 lang. 'Di ba? Kung naka-multiple accounts ka, magkano 'yan? 'Di ba? Hindi naman naabot ng milyon. Yung iba, kalahating milyon, yung iba more. Pero but then, sa 14888 general wise, napakadaling sumuko. 14888 lang eh. Pero imaginein mo, kung ang puhunan mo is Grab, meron kang binabayaran na BIOS, meron kang 1 milyon na utang na kailangan mo ilaban, guys, susuko ka ba? 'Di ba? Wala ang suko sa bokabularyo mo kapag ganun ang puhunan, 'di ba? Ano 'yan eh? Yan ang kadalasang nagiging problema kapag maliit lang ang puhunan. Pero yun nga eh, maliit na ang puhunan, gagawin mo na lang. Bakit siya mahirap, 'di ba? Kaysa naman magtayo ka pa ng negosyo na pag tinayo mo, ang laki ng puhunan, ganun din, ang hirap din kumita. Kapag di ka kumikita, wala kang mapagtanungan, wala kang partner dito, o maliit ang puhunan, may team ka pa, may grupo ka pa on which can assist you in doing the business. 'Di ba? Tama po ba? Alright. Next, developing resilience helps entrepreneurs bounce back faster and stronger. No, so ibig sabihin, yung challenges, no? Yung challenges na kakaharapin mo, once na nalampasan mo, hindi ka magiging the same. Ang mangyayari diyan, magiging better ka palalo. Magiging mas magaling ka palalo, 'di ba? Magiging mas mas eksperyensado ka, mas veterano ka kapag nakita mo ulit yung ganong obstacle, manina lang sa'yo. Kapag may business partner ka na, may neopreneur ka na nadaanan yung ganong problema, mabibigyan mo na siya ng advice kasi nadaanan mo na yun. 'Di ba? Ganon kaganda kapag meron kang resilience in the face of challenges. Gumagaling ka, lumalakas ka, no? Nagiging mas expert ka, nagiging mas veterano ka dun sa business, no? So, ibig sabihin, Sir Lian, yung mga expert pala, hindi sila pinanganak na expert. Oo naman, walang ganun. Yung mga expert, maraming pinagdaanan na challenges yan, maraming pinagdaanan na obstacles yan. Hindi mo may imagine. Minsan nakakatawa na lang pagkwentuhan. Di ba? Pero, yan, sobrang dami. So, kaya ikaw ngayon, kung ngayon ka pa lang kumakain ng obstacle, ngayon ka pa lang nakakaranas ng challenges, I'm happy for you, you're on that position. Ang masasabi ko lang, kaya mo yan, lampasan mo yan, and then after that, you will be a lot better. Di ba? Your personality will grow, your character will develop, no? And you will become a lot better business person than yesterday. Alright? Yan po tayo. Yan ang number 1, no? So, number 2, creativity and innovation. Okay. Ano tong creativity and innovation, sir? No? Alam nyo guys, eto sa panahon ngayon, tapatin ko kayo, okay? Sa pagnenegosyo ngayon, sa panahon ngayon, hindi na lang about pagod, puyat, pawis, dugo, luha, hindi na ganun ang puhunan. Dahil ibang napapanahon na po tayo. Kapag yan lang ang binibigay mo, hindi ka magiging successful sa current modern market. Dahil ang market po nag-e-evolve yan at tumatalino, dapat ang business nag-e-evolve at tumatalino rin. Ano yun? Dapat merong creativity at saka innovation. Okay? So, kung meron ka nang nasalihan ng company dati at ang ginagawa lang is like mag-invite, ganyan, hindi po tayo ganun. Okay? Dito, kailangan ma-build mo yung skills mo bilang entrepreneur. 'Di ba? Kasama na dyan yung creativity and innovation. So, alright. Come up with groundbreaking ideas and solution. Yan, totoo yan. Kasi in any situation, iba-iba yan eh. Tailor fit yan eh. 'Di ba? Pwedeng
napagdaanan mo tas hindi mo kilala yung isa pang may pinagdaanan. Therefore, you need to come up with the groundbreaking idea and solution. Ang number one, ang unang-unang tao na makakasagot ng problems mo at makakagawa ng groundbreaking ideas is ikaw. Di ba? So, if you're able to do that, you're able to innovate, gumaganda yung business mo. Paano nangyayari yan, sir, sa AYS? Ako po, guys, I'm very happy, napapansin ko. Meron tayo mga neopreneurs na dati, ang Facebook page nila, parang alam niyo yun, sakto lang, pag pumunta ka, parang normal na Facebook page lang, nothing special, nothing important. Alright? Ngayon, I'm happy, may mga nakikita ako neopreneurs, marunong mag-reels, marunong mag-edit, di ba? Meron pang mga gumagawa ng kanya-kanyang image, may gumagamit pa ng iba't ibang tools like Canva, di ba? May mga may mga bayad pa, yung mga Canva Pro, ganyan. 'Di ba? May gumagamit ng CapCut, ganyan. So, alam niyo 'yun, these are the things na di hamak naman, hindi ito tinuturo sa school, but then sa panahon ngayon, it's one of the most important groundbreaking ideas and solution. Kasi ang age natin ngayon when it comes to modern marketing, digital na. So, ibig sabihin, kapag yung page mo, hindi lang normal na post, hindi lang normal na share, gumagawa ka ng content, gumagawa ka ng reels, nag-e-edit ka ng sarili mong image, pangit sa simula, okay lang, pero gumaganda ng gumaganda. That means you have the creativity and innovation. Okay, sample lang yun ha. Marami pang yan. Sample yan, hindi lang dyan sa digital marketing. Pero, yun yung idea. Alright? No? So, next, entrepreneurs needs to think outside of the box. Diba? Sabi nga nila, ang entrepreneurs, ito yung mga taong always going against the flow. Diba? Kung ang sa labas, ang iniisip nila is ito na lang, yan na lang. Diba? Actually, kaya nga kahit papaano, alam nyo guys, si Diwata, no, kahit medyo nalalaos na siya, medyo medyo hindi na siya ganun kasikat, no. Alam nyo, nakita ko yung business niya kasi dito sa Quezon City, meron siyang tinayo na northern branch dito sa may Visayas, no. So, yung mga taga-north, kesa pumunta pa ng south dun sa GSIS, dito na lang sa north. Ang nangyayari, nakita ko, ang ganda ng lugar niya. Dati kasi parang lang talaga siya yung street vendor na magbabayad ka, kukuha ka ng pagkain, gano'n. Dito, sa North, iba na. May system na. May POS, yung store niya, meron ng mga menu na nakailaw. Tapos may isa pa nakakatawa, nakita ko, kinamatisang pares na hindi ko pa natitikman na ang nakalagay doon sa baba doon, first to market. O, di ba? Ang galing. Believe me guys, yan si Diwata, kung tuloy niya yung ganyang thinking outside of the box niya, hindi siya maghihirap kahit malaos siya. Bakit? Kasi nakakapagtayo siya ng sustainable business eh. Tama po ba? Di ba? Kasi yung iba sumikat lang. Then, nasakyan yung kasikatan. Then, okay na. Nung laos na, naghihirap na rin. Di ba? Kadalasang storya ng mga artista yan. Pero kita nyo, ito marunong alam niya na hindi siya sisikat forever. Nagtayo siya ng sustainable business. Nagde-develop siya ng mga product na bago, first to market and all. Kahit hindi na sumikat yan, may kakain pa rin dyan kasi right now, kilala na ng tao kung sino yung Diwata. Na yung Diwata, pares yun. Di ba? And then, nagmamarket pa siya ng kung ano-anong bagong products. O, di ba? Yan yung mga thinking outside of the box. Di ba? So, pero alam nyo, tingin ko ito si Diwata. Ano to eh? Tingin ko, ito nga pinagkikwentuhan namin nung mga leaders. Tingin ko si Diwata meron tong business partner eh. Kasi, may isang leader na nagsasabi na there's no way may isip mapo-formulate at masiset-up niya lahat yan nang siya. Excuse. Idighay tayo. There's no way na may isip niya yan nang siya lang. May business partner yan. Tapos yung business partner niya, yun yung nagle-lead toward sa kanya sa formal entrepreneurship na nag-set up ng ganyan. May POS, may menu, di ba? And may resibo,
may mga bagong pagkain, and then may marketing pa yung pagkain. Galing, 'di ba? So anyway, we don't know. Siguro si Rosmar. 'Di ba si Rosmar binigyan siya ng bahay direct ng ano? Binigyan siya ng bahay ni Rosmar eh, 'di ba? Oh, tsaka kotse. Oh, baka si Rosmar yung business partner niya kasi si Rosmar marunong talaga magnegosyo. 'Di ba? All right. Ano to? Sir, I mean, short ko lang Leon, just completed registering online right now. My first SP dito sa Cebu while attended this training. Challenging talaga mag-invite. This time ng SP para mag-join. Pinasta ko talaga totoong pangalan ko as FB page ko promoting AYS. Nako, congratulations on your first SP, Sir Aminadab, no? Pero sayang, nasa Cebu ka kasi this Friday we will have a face-to-face training. Ang focal point pala nitong face-to-face training na to, guys, just in case hindi nyo alam, nasa introduction to digital marketing. No? So, siya, hindi siya buo pa, pero yung introduction nandun. Introduction to digital marketing and workshop. Sayang kung nandito lang kayo, maka-attend kayo nun. Yun. So, guys, nga pala, kita-kita sa Friday, ayan. Introduction to digital marketing and workshop. Yan. So, marami pa. No, so punta kayo, kita-kits tayo. So anyway, back to the training, guys. Back to the ball game. Yan, number 3, effective decision making. Ayan. Entrepreneurs makes countless decisions every day. Yan, do you agree? 'Di ba? Ranging from small impact to game-changing decisions. Alam nyo, guys, ito yung isa sa mga magagandang aspeto ng negosyo natin kasi a business person every day makes countless decisions, no? From simply aatinan ko ba yung client, i-inviting ko ba tong taong to, ganyan. Napaka mga simple na Direct, wala ba tayong diyan? Electric pan, medyo may lumilipad eh. Oh, yan. 'Di ba? From small impact to game changing, from i-invite ko ba siya, ano kaya ituturo ko sa kanya, ayayin ko ba siya mag-meeting and all, ganyan, 'di ba? So now, ang maganda dito, hindi lang ikaw, kung hindi ka pa gaano ka confident mag-decide, no? Kung hindi ka pa gaano ka confident to make a call, merong mentor na maggagabay sa'yo. Actually, minsan, yung gabay ng mentor na pagkakamalan to na parang minamaniubra sila nung mentors nila. Pero tignan nyo critically, hindi naman siya nasa sa'yo naman kung gagawin mo eh. 'Di ba? It's just that sometimes the mentors helps you make decision, lalo na kung bago ka at hindi mo pa kaya. Pero once you become a leader, you have the group to lead. Ayan, no? So magkakaroon ka rin ng time to make your own decisions every day. Pero yun, it's really hard to make decisions, no? Lalo na kung mag-isa ka. Tulad nga ng kinikwento ko kanina si Diwata, tingin ko, kaya siya nakapag-decide ng ganyan at na-setup niya yan. Tingin namin hindi lang siya. May business partner yan, may marunong na business partner yan. Kaya ganyan ang niya, ganyan ang business moves niya. No? So, ayan. Anyway, next, ayan, ability to make effective decisions under pressure, di ba? Is a mark of successful entrepreneurs. Yan, ibig sabihin, during the times of challenges, no, during the times of time-gated, kumbaga walang masyado ng oras kailangan mo na mag-decide. Yan yung nagdidikta kung magiging successful kang entrepreneur. However, this is relatively easy to us. Bakit? Kasi ulitin ko nga, you have your team. If you are a team player, di ba? You can easily do this. Alam nyo po ba, napakahirap gumawa ng training. Totoo lang, ang hirap gumawa ng pyesa ng training. And akala nyo ba ako lang ang gumagawa ng pyesa ng training natin? Hindi po, no? Isang group po kami, yan yung mga core leaders natin, no, na mini-meeting namin yan nila press and pinagtutulong-tulungan namin yan, pinagbe-brainstormingan namin yan, gumawa ng pyesa ng training. No? Andyan sila Miss Mara, Ma'am Ruby, leaders of Prime Aces, sila Sir Aris, si Ma'am Krishna, Jeremiah from Team Victorious, andyan si Seller, tsaka si Ma'am Julina from Prominent. Pinagsama-samang utak po namin yan, guys, no? Malamang ako lang yung nagte-training sa inyo, pero pinagtulong-tulungan po namin yan, no? So, under pressure,
kailangan na namin gumawa kaagad, yan, napagtulong-tulungan namin and it is successful kasi napagtulong-tulungan siya. Okay, nagigets niyo po ba? Yan yung sample, no, ng ganda ng may team ka in the business, no? You don't need to do this alone, no? So anyway, next, adaptability to change. Ayan. The business landscape is constantly evolving. Tulad nga ng sinasabi ko kanina, no? Entrepreneurs must adapt swiftly to stay ahead of the curve. Yan, ang negosyo, ang buhay, pabilisan lang makarealize yan at pabilisan lang mag-execute yan. 'Di ba? Those who resist change often find themselves behind. O yan. Ano sir, pwede mo bang i-explain sa amin ng mas madali yung adaptability to change, no? Yung adaptability to change, ito po yung kakayahan mong magbago, no? O makarealize base sa nangyayari, di ba? So, for example, actually, I'm quite confident na lahat ng neopreneurs natin is somewhat adaptable naman to change. Okay? Bakit? Kasi naniwala kayo sa vision ni AYS on this early stage, no? Kikwento ko lang para sa mga hindi pa nakakarinig ng kwento ko, no? When I was younger, ang mga year 2010 onwards ganyan, I have a friend who owns a taxi company, 300 plus taxi company. Ang pangalan niyan City Star Cruise. Yan. So sobrang dami nilang taxi dito, no? So ang kalaban niyan si MGM Taxi, yung kulay green na taxi. Hindi ko yung mga nasa Metro Manila diyan, I'm sure you're familiar with MGM Taxi decade ago. Yung kulay green na taxi, yan yung naghaharing taxi sa sa daan, yung kulay green, no? Si MGM Taxi. So, there's this one time na nagbabanding kami ng friends ko sa bahay nila. Tapos nagulat ako, ang dami nilang views. Sabi ko, ba't ang dami yung views dito sa bahay? Eh, may garahe naman kayo. Sabi niya, puno na dun sa garahe, bumili kami ng panibagong maraming views. Sabi ko, dadagdag niya sa taxi. Hindi, idadagdag namin yan sa Grab tsaka sa Uber. Di ba? So, okay So, alam niyo ba, ang kwento sa akin ng friend ko, etong si MGM Taxi, bakit siya nawala na ngayon? Yung green na taxi na yan. Kasi si Grab at Uber, nagpe-present yan doon sa kanila, sa garahe nila, sa banyard nila, with more than 500 taxi na na lumalabas araw-araw. Tapos, ang nangyari, ayaw ni MGM Taxi. Naysayer siya ni Grab. Ang nangyari, ang kalaban ni MGM yung nag-adapt. Etong friend ko, sila City Star Cruise, tapos si Ken Taxi, tsaka yung kila Luis Manzano. Nakalimutan ko yung pangalan ng taxi company ni Luis Manzano. Ayan. Yung tatlong yan nag-adapt. Ang nangyari, pumutok si Grab, pumutok si Uber. Lumaki ang market share ng taxi ng kalaban ni MGM. So si MGM nawala, binili na lang yung mga taxi na convert na sa competitors. Yun yung those who resist change often find themselves left behind. Yun, di ba? Napakahirap, no? Kung actually hindi mo rin totoo lang, ang hirap din sisihin nito ni MGM kasi siya yung pinakamalaking taxi company during that time eh. Hindi mo rin siya basta masasabihan na bakit di ka nag-adapt? Kasi when your company is so big, ang hirap na mag-decide ng basta. 'Di ba? But then, ang problema, yun nga, di sila nakapag-adapt, hindi sila nag-adapt into change, na outcompete sila, no? So, yun. Yun yung kwento, no? So, anyway, yan yung adaptability to change, guys. So, ikaw, what's good is that I know you have the particular adaptability to change kaagad sa simula. It's because you believe in Appier Servicio in this early stage. However, masusubukan ulit natin tong adaptability to change na to. We are consistently doing online trainings, pero sa Friday, mag-face-to-face training tayo. Tignan natin kung sinong makakapunta, di ba? Yung iba dyan, hindi online, hindi sa bahay. Hindi ako pupunta dyan. Di ba? Kahit malapit lang naman. Yung iba nga, malalayo, Sila sir, anong pangalan nung kanina? Taga Cebu, si Sir Aminadab, gustong pumunta.
Yung malalayo gustong pumunta, ikaw malapit, di ka makapunta. O, di ba? Diyan natin malalaman yung adaptability to change ninyo, no? Five, stress management and well-being. Yan. So, stress management and well-being, gaano ka-importante to guys, no? Actually, and entrepreneurship can be incredibly stressful with long hours, high stakes, and intense pressure to succeed, no? Chronic stress not only impairs decision making but also takes a toll on physical and mental health. Guys, totoo to. Kapag sobrang pagod ka na, it's really hard to make a decision. Kaya ako, ang ano ko sa sarili ko, kapag pagod na pagod ako, hindi ko pagdidesisyonan yan ngayon. Pagdidesisyonan ko yan paggising ko. Okay? Kasi it impairs your mental health, di ba? So, actually, guys, anything too much is bad, 'di ba? Do you agree? 'Di ba? Hindi naman masama na magpahinga. Actually, part nga 'yan ng journey, part 'yan ng business. Kasi remember, you as the business owner, ikaw yung highest asset na meron yung business mo ngayon. 'Di ba? Kaya importante na mapahinga mo rin 'yan, ma-manage mo ng mabuti 'yan. 'Di ba? Para pag ginawa mo yung business at nagdi-decide ka, nagmi-meet ka sa mga business partners mo or clients, mas madali mo siyang magagawa kasi hindi ka stressed. O ito, gusto ko pang pag-usapan, 'di ba? Very important. Stress management and well-being, damay ito, guys. Pati sa mga family members natin na nasa bahay. Kasi you can be very not stressed. Kakamit mo lang sa client mo, may nag-join sa'yo, 7 accounts, may nag-sign up sa'yo, pinakamagaling na service provider sa lugar nyo, ganyan. Kakagaling mo lang ng office. Tapos, pag uwi mo, papagalitan ka ng asawa mo. Or tatrash talkin ka ng mga relatives mo. Bakit ngayon ka lang? Bakit late na blah blah, etc. Pero take note, nagsisimula ka pa lang, wala ka pang kinikita. Wala kang maibigay sa kanila. 'Di ba? Pero makakarinig ka. Ang daming negativity na sasabihin, part 'yan ng stress. 'Di ba? So kaya ako guys, no, sinasuggest ko sa inyo, mga may partners man dito or nakaka-experience na itong kinikwento ko, no, yung business natin, ipakita nyo sa kanila. Hindi naman sa para mapa-join nyo sila or what. Kung join, why not? It's good. Kasi, di ba, ang couple na nagsusupport sa isa't isa, more likely be to become successful, di ba? Alam naman natin yan, sila Kong at V, di ba, yung mga sikat na influencers ngayon. Basta couple yan na nagsusupport sa isa't isa, madaling maging successful. Pero yun nga, no? Yung partner mo, kaya siguro nagagalit kasi hindi niya nakikita kung ano yung nakita mo. Okay? Ang suggestion ko sa'yo, i-invite mo maka-attend ng tech forum or pumunta ng office, mapresenta ng mentor mo, at least makita man lang nila kung ano yung ginagawa mo. 'Di ba? Para they can support you. They can understand the vision. Para pag uwi mo, hindi yung dagdag kalaban na naman, makakapagpahinga ka na lang. Okay? Gets po ba? Ayan. Ulitin ko, anything too much is bad, no? May it be pagkain, stress, business, ganyan. It's bad. Dapat may tamang balance lang. You need to manage yourself din, no? So, 6, building confidence and self-belief. Yan. Confidence is key for entrepreneurs to pitch ideas, negotiate deals, and lead teams effectively. Okay. However, confidence doesn't come naturally to everyone. But confidence is something you can gain and learn, no? So, kailangan pala meron kang confidence in doing business. Kung gusto mo maging successful, dapat meron ka palang self-belief. Actually, guys, totoo yan. Simple na lang, no? Wag na natin pag-usapan sa negosyo na natin. Pag-usapan natin si Henry C. Guys, to begin with, may mga mahiyain po ba dito? The training naman to, wag na kayong mahiya dyan. Baka mahiya pa kayong aminin na mahiyain kayo. Diba? May mahihiyain po ba dito? Isa po yan at una po yan sa tatanggalin natin.
kailangan desidido ka na matanggal yung pagiging mahiyain mo. Dahil alam nyo po ba, ang taong mahiyain wala pong napapalayan sa buhay. Okay? Hindi po nagtatagumpay magnegosyo ang mga taong mahiyain, no? So, now, confidence is the key. Si Henry C. Pwede ba yun? Pinakamayaman na tao sa Pilipinas, although patay na siya, minana ng mga anak niya. Pero pwede ba yun? Magmi-meeting ang buong SM. Andyan ang head ng bangko, andyan ang head ng mall, andyan ang head ng kondo. Di ba? Pwede ba yun, guys? Mahiyain si Henry C. Hindi magmi-meeting kasi nahihiya siya. Di ba? Hindi pwede yun. Di ba? Yun sa mga malalaking bagay. Di ba? Paano pa kung maliit? Pwede ba yun? Meron kang client, may kausap ka. Dahil mahihain ka, di mo kakausapin. Pwede ba yun? Di ba? Walang negosyo na mangyayari. Kasi ang negosyo, ang simula niyan, pakikipag-usap. Ngayon kung mahihain ka, hindi mo kaya makipag-usap, ay hindi ka makakapag-negosyo. Ganun lang kasimple yun. Di ba? So, unang tatanggalin mo is pagiging mahihain. Di ba? Confidence is the key for entrepreneurs. Di ba? So, kailangan may confidence ka pala at di ka mahihain. Alright? Now, don't worry because confidence is something that you can gain and you can learn. Okay? Natututunan yan. Kung ikaw hindi ka pinanganak ng may confidence sa dugo mo, okay lang yan. Kasi kaya mong matutunan yan. Paano, sir? Ganito. Unang-una sa lahat, dapat ang unang maniwala sa'yo is hindi ibang tao. Dapat ang unang maniwala sa'yo, sarili mo. Dapat naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Okay? Self-belief. Kahit saang walks of life ka pa nanggaling, mayaman, mahirap pamilya nyo, maraming pinagdadaan at challenges, broken family or whatever, baon sa utang whatever. Basta may confidence ka, kaya mong dali ng sarili mo. Doon nagsisimula yun, may tiwala ka. And then, ginawa mo yung business, gagawin mo yung business. Meron lang dyan isang tao sa lahat na nakausap mo ang maniwala sa'yo, tuloy-tuloy na yan. Okay? It starts with one. One, believe in yourself, and then one, belief from other person. Di ba? Kapag naniwala ka sa sarili mo, may isang tao maniniwala sa'yo. Pag may naniwala sa'yong isang tao, tuloy-tuloy na yan. Okay? Gets po ba? Next. Guys, may mga natututunan po ba kayo? Andyan pa ba tayo? Ayan, next Next topic na tayo, why neopreneurs fail. No? Ayan. So, guys, tapos na tayo dun sa mindset, no? So, eto, hindi naman na natin pag-uusapan paano ka maging successful. Ang pag-uusapan natin, bakit nabibigo ang mga neopreneur? Okay? Bakit? Bakit yan ang pag-uusapan natin, sir? Para hindi nyo gawin. Okay lang po ba? Practice breeds familiarity, familiarity breeds courage, courage breeds confidence, confidence breeds success. Tama. Yan. So, guys, medyo reverse psychology tayo ngayon, no? Hindi natin pag-uusapan paano ako maging successful dahil napaka-basic nun. Okay? Ang pag-uusapan natin, bakit ka mag-fail? Bakit mo kailangan malaman bakit ka mag-fail? Para hindi mo na gawin. Okay? Nagigets po, di ba? So, ang mga maririnig nyo dito, mga pangit na attributes, mga pangit na traits, no? And then, kapag nakita nyo dito at tingin nyo, nangyayari na to, iwasan mo na. Okay? So, why neopreneurs fail? Alright. Number 1, no prospect list. Ayan, naku po. Mukhang maraming tinamaan dito. Marami po ba kayong tinamaan dito, guys? I wonder. Yan, sino po ba dito ang walang prospect list? Baka nyo sabihin sa akin, sir, prospect list, ano lang naman yan eh, listahan lang naman ng mga pangalan niya ng mga i-invite kong neopreneur at service provider eh. Kabisado ko naman lahat yan eh. Guys, kahit gaano ka katalino, don't ever trust your memory. Okay? Kasi in science, ang kayang matutunan ng tao is may limit. And then kapag naabot mo yung limit na yun, nagbabawas yan.
nag-a-unlearn yan para ma-absorb yung bagong learnings. Okay? So, ibig sabihin, don't trust your memory. Kailangan marunong kang maglista. Now, baka sabihin, Sir, lilista ko sa phone ko or sa laptop, sa iPad ko, ganyan. Actually, no. Ang suggestion ko, isulat mo yan using your pen or using your pencil sa papel. Di ba? Bakit? Kasi ang daling tignan kapag nasa papel. Sa cellphone, para mabuksan mo yan, makita mo yung listahan mo, nakakatamad. Bakit? Pagbukas mo ng phone mo, magpa-password ka. Pag password mo, pupunta ka sa app, sa notes. Pagpunta mo sa notes, pipiliin mo kung anong file. O di ba ang tagal? Ang papel, ang notebook papel, bunutin mo lang, buklatin mo, yun na yun eh. Di ba? Tapos, actually si Press, meron pang ano dyan eh. Merong kasabihan si Press dyan. Sabi niya sa akin, nung kino-convince niya ako gumawa ng prospect list when we were just starting. Sabi niya, bro, ang sinulat, mas makapangyarihan niya. Kasi pag sinulat mo, parang sinasabi mo na itinakda mo na. Di ba? So, ibig sabihin, yung sinulat mo, hindi lang prospect list mo, sa likod niya, nandyan yung goals. Yung small goals mo that will lead you to the bigger goals. Di ba? So, yung goals mo, andyan yung 30,000 on your first month, 50,000 on your first month, ganyan. Depende sa iyo eh. Depende sa magiging goal setting nyo ng mentor mo. Or makabili ka ng ganitong gamit on your first month, kailangan mong bayaran tuition fee ng anak mo on your first month, ganyan. So, kailangan may prospect list ka and then sa likod yung goal setting. Mura lang notebook, mura lang ledger, guys. Planner. Walang prospect list, walang activity for SPN affiliate. Tama yan, Sir Jeffrey, no? Kasi ganito yan eh. Okay, when you wake up in the morning, kung may trabaho ka, magtatrabaho ka, right? Punta ka sa trabaho mo and all. You need to be reminded. Ang dali lang kasi gawin sa trabaho eh. Pagpasok mo, alam mo na yung gagawin mo eh. Sasabihin sa'yo ng boss mo. Di ba? Dito kasi, sa atin, sa business natin, walang boss, ikaw ang boss eh. So, ibig sabihin, kailangan mong i-manage yung sarili mong activity. Paano yun? Kailangan may listahan ka, may prospect list ka. Pagkagising mo, sino prospect list ko ngayon? Teka lang, ito nasa trabaho ko to, ka-work ko to. Ito nasa school namin to. Okay, na-remind, kakausapin ko to ngayon. Umaga pa lang pagkagising mo, may reminder ka na. Di ba? Inaano mo na, inuutusan mo na yung sarili mo. After work, tingin ka ulit sa prospect list. Okay lang. May meeting pala ako mamaya, gantong oras, ganyan. Nare-remind ka. Hindi yung pagkagising mo, no idea, ano nga ulit gagawin ko sa business? Ano nga ulit gagawin ko sa AYS? Hindi naman ako tinuruan ng mga yon. Attend ako ng ng training, hindi nila tinuro ko ano yung gagawin ko. Yung ganun, sa employment yun, guys. Dito, sa AYS business to, ikaw ang boss. Ikaw ang magtuturo sa sarili mo ng gagawin mo. Kaya dapat may prospect list ka. Ikaw ang mag-guide sa sarili mo kung ano yung gagawin mo, schedule mo that time. Now, kaya ka mag-fail sa business na to is kapag wala kang prospect list dahil dun sa bagay na yun. Sa employment kasi, susi tayo dyan eh. The-remote control tayo ng boss natin eh. Di ba? Pero, dito sa business mo, ikaw ang magsususi. So, kailangan susian mo yung sarili mo. Ang gamit mo, prospect list. This is to help you to help you get reminded. Okay? So, kaya pala sir nagfe-fail ang walang prospect list kasi pagkagising hindi nila alam gagawin nila. Pagkagaling ng trabaho, hindi nila alam gagawin nila. Bago matulog, wala silang nire-review, wala silang nire-remind. Hindi nila alam gagawin nila. By having no prospect list, akala mo employee ka dito. Totoo lang. That's the sad reality. Di ba? Take note, you are a business person here. Okay? Next. Why will you fail? Because of lack of commitment. Yes, no, maybe, puro maybe lang ang sagot. Yan, doesn't give time. Doesn't give money, capital investment, doesn't give effort, no? Doesn't spend time on personal development, doesn't attend training, no action. Patunayan nyo yung commitment nyo sa mga walang prospect list. Commitment nyo sa business nyo at sa sarili nyo yan. Okay? Hindi po kay Sir Lee yan, no? So, gumawa ka ng prospect list mamaya
after the training and then show that to your mentor para makapag-goal setting kayo. Alright? That is the start. In goal setting, you will try to hit small goals. And then sa small goals, pag sama-samahin, maka-accumulate ng power, ng momentum, you will try to hit the bigger goals. Okay? Yan, doesn't spend time on personal development, doesn't attend training. Good news, uma-attend kayo ng training. So, congratulations. No? Ang tanong na lang action. Sa dami ng kwento ko, sa dami ng dinaldal ko at naituro ko, kapag walang action, wala pa ring mangyayari. Di ba? You need to commit yourself in being successful if you want to be successful. Hindi pwedeng, sige, 14,888, sali ako dyan. Okay, kung kikita ko, okay, sige, yun na. Kung hindi para sa akin yan, ganun. Less likely na maging successful yung mga ganong tao, guys. Ang mga nagiging successful, yung may commitment talaga, no? Alright? Third, income-driven. Nako, napakagandang topic. Income-driven. Sir, paano ko ba masasabing income-driven? Sumali ako sa business na to para kumita ng pera. 'Di ba? Pera ang habol ko. I want to earn profit from this business. What do you mean na wag maging income-driven? Okay. May problema po kasi ang pagiging income-driven, guys. Okay? Pursuing to be profitable is good. Okay? Tama 'yun kasi kung hindi ka kumikita at wala kang kinikita, ay hindi business yan. Di ba? Monkey business yan. Pero, ang essence po neto, para kumita ng pera, actually, money is only secondary. Di ba? Kapag masyado ang impatient, masyado ka nagmamadali, hindi mo na mabibigyan ng atensyon yung mga importanteng bagay. Di ba? Kagaya ng pag-a-attend ng training, pag-a-attend ng pag-aaral para matutunan mo kung paano ginagawa yung business. May improve yung personal growth mo. 'Di ba? Mahiyain ka pala. Pero impatient ka, kailangan mo nang kumita ng pera, 'di ba? That's not how business goes. Okay, hindi po tayo maglalagay ka ng pera tas kikita na. Ganon, scam po 'yun, yung mga ganon, no? Dito business talaga tayo. No, we teach people how to become business people. And then we teach them how to be successful and we teach them how to keep their success. Okay? Too much impatience, no? Masyadong mainit. Actually for me, when I started doing business, mainit din ako. Kailangan kong kumita ng pera kasi baon sa utang yung pamilya namin, no? Kailangan kong kumita ng pera. The point being is, para kumita ka ng pera, kailangan matuto ka eh. So, kailangan mong kumita ng mabilis. Dapat mag-aral ka ng mabilis. Kung ano yung tinuro sa'yo, apply mo ka agad para mabilis ang result. Ganun siya. Alright? Nagigets po ba, guys? Only interested on his personal interest. Actually, alam nyo po ba, if you're gonna ask a lot of mentors here, mga millionaires, actually kahit hindi sa AYS, kahit sa labas, yung mga totoong successful na business person, no? Yung mga mga malulupit talaga yung pinagdaanan and all, ang sasabihin niyan sa'yo, Lian, if you want to be rich, you want to be successful, mission before commission. Yan ang sasabihin nila sa'yo. Di ba? So, yun, tandaan nyo yun, guys. Mission before, type ko yan. Mission first before commission. You have to serve first. Di ba? So, next, lack of excitement. Ayan. Paanong lack of excitement, sir? Yan, always need motivation for others, no clear purpose. Actually, excitement, it comes from your own agenda. Kasi kung ang gusto mo lang dito, kumita para may pangbayad ng kuryente, may pang grocery, pang ng tuition, hindi talaga sa exciting. Mawawalan ka talaga ng excitement. At ang daling mag-give up, ang daling mag-procrastinate. Lalo na ang puhunan maliit lang. Di ba? So how do you, kung actually wala ka lang naman excitement dito
sa AYS kapag hindi mo nakikita yung totoong vision ng company, di ba? Kung hindi mo nakikita yung totoong vision ng business model natin, yan, sure yan, lack of excitement, no? And I'm sure hindi kagaya sa iba, no? Dito sa atin, since on the early stage, tayo lang naman yung gumagawa ng ganitong kakaibang concept, ang mga tao dito most likely are excited. It's because they saw the vision, they know the goal, 'di ba? Kakaunti lang yung yung walang excitement, no? So, 5, listening to negative people. Ayan, nako po. No? Guys, tulad ng kwento ko kanina, paglabas mo ng bahay, tatrabaho ka, pagod ka, mag-AYS ka, pumunta ka ng office, may mga nangyayari, you're happy, you're fulfilled. Ang sarap matulog, di ba? Di ba guys, ang sarap matulog kapag ang dami mong ginawa within that day compared to wala kang ginawa nung araw na yon, di ba? Kaya lang pag uwi mo, hindi ka naman matutulog lang, papagalitan ka muna. Yan ang mahirap, di ba? Dream stealers can think for himself, herself, or of positive things, always hanging around negative people. Kaya ang sinasuggest ko talaga sa inyo, no? Ang hirap kasi maging successful kung ang kalaban mo nasa loob. Kaya dapat, yung mga partners nyo, kung may negative man dyan, guys, hindi naman sa para mapasali nyo sila or i-invite nyo na sa office, i-invite nyo na sa tech forum para lang makita nila, maintindihan nila kung ano yung ginagawa mo. So that they can support you. Kasi syempre, kung hindi nila alam yan at nag-i-stay out ka late at night, ang tapos mo sa trabaho, 4. Uuwi ka, 10. Diba? Diba? Iniisip niyan, kung ang tapos mo sa trabaho, 4, uuwi ka, 5. Diba? Ang goal lang, maintindihan nila so that they can support you. Malay nyo, mas magaling pa pala sa inyong mag-neopreneur yan. Mas maraming kakilala, diba? So, anyway, ayan. 6, easily discouraged. Yan. Give up too soon. Yan ang pinag-uusapan natin kanina. Quits after a few rejections. Diba? Konting invite lang, konting client. Mag-fail ng konti. And then, sabihin nila, hindi para sa akin to. Diba? Guys, ako personally, hindi ako naniniwala sa para sa'yo. Hindi ako naniniwala sa ganun. Naniniwala ako, binigyan ka ni Lord ng free will, kung ano yung gusto mo, you just have to work hard for it at magiging para sa'yo din yun sooner or later if you deserve it. Ikaw ang may kakayahan mag-decide. Gaano mo ka gusto, gaano mo ka ayaw, di ba? Hindi yan sa nakatadhana, nakadestiny na para sa'yo. Di ba? Naniniwala ako sa free will na kung ano yung gusto mo, you can be that and you can achieve that in life as long as you work hard for it. As long as you give it your best. Di ba? So, okay. Next. No written goals. Ayan, kaya sinasabi natin dapat on the back of your prospect list, di ba? Dapat meron kang goals. Kasi pag wala kang goal, syempre ang hirap kumilos. Hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung saan ka pupulutin. No goals, that means no direction, that means no dreams. 'Di ba? It's very important na meron kang goal para alam mo kung saan ka pupunta, para madikta mo sa sarili mo since ikaw yung boss kung ano yung galaw. Guys, ang goals ganito yan. Okay? Kapag ang ginol mo sa sarili mo, for example, ano ba ngayon? July. Ang ginol mo, end of July sa sarili mo, 10,000. Ang galawan mo, pang 10,000 lang. Okay? Pag ang ginol mo, ulitin ko kapag ang ginol mo, sinabi mo sa sarili mo, okay, gusto ko kumita ng 10,000 sa katapusan ng July. Ang galawan mo niyan, guys, pang 10,000 lang. Pag nag-fail ka, magkano yan? 5,000, 4,000. Pero kapag ang goal mo sa sarili mo pang 20,000, ang galawan mo pang 20,000. Pag nag-fail ka, ang bagsak mo 10, 15, ganyan. So, what I'm saying is be realistic with your goals. Well, actually, kung after this training, gagawa ka ng prospect list, gagawa ka ng goals, makipag-goal setting ka with your mentor, ituturo naman nila yan sa'yo, yung SMART goals.
no? So, ayun, anyway guys, maliit na oras na lang. Siguro i-cut muna natin tong training. Let's open the floor for question and answer muna. Tuloy natin to next online training, no? Ayan. Guys, kamusta? Ayan, marami ba kayo natutunan? I'm opening the floor for questions, no? About sa training natin para mapag-usapan natin. Purpose over profits from Sir Ferdy. Yes, tama sir. Purpose over profits. Kasi, ano yan eh, tandaan mo na ang business, kaya siya ginawa, it's to serve people. It's to serve mankind. Diba? Not to ask money from other people. You need to add value. You need to give value to people, their customers, their clients, to the people that pays. Kapag hindi ka nakakapagbigay ng value, hindi ka nakakapagbigay ng anything, hindi nila tatangkilikin yung business mo. So you need to look at your purpose first, 'di ba? You need to look at the purpose, the mission. And then commission is just the byproduct of a job well done. Pag nagawa mo 'yan ng tama, pag nagawa mo siya ng mabuti, madali lang kumita ng komisyon, 'di ba? So, okay, guys, tanong kayo, guys. Wow, ang dami natin participants tonight. Yan. Opening for pinusta ko totoong pangalan ko sa FB page ko promoting AYS. Sir Aminadab, actually, okay, bigyan ko kayo ng konting spoiler sa face-to-face training natin sa Friday, the introduction to digital marketing, no? So, kapag magpo-post ka ng online, if you're gonna use your original account, okay naman yan as long as okay sa'yo, nasa sa'yo, no? Pero kung hindi ka okay, ang suggestion namin, gawa ka ng iba mong account for business purposes. Kasi depende sa tao eh. May taong introvert sila na gusto nila iba yung personal nila. So, hindi naman pwedeng wala kang business account. So, gawa ka ng iba mong business account na puro business lang. At least magagawa mo siya ng tama. May mga tao naman na okay lang sa kanila, part ng lifestyle nila yung business. Actually, mas maganda yun. Part of your life, ang business kasi lifestyle yan eh. Hindi yan just mere activity, ganyan. It's a lifestyle. Now, kung may Facebook ka, tapos yun na talaga yung ginawa mong pang-business, okay din yun, no? So, nasa sayo. And good evening, sir, from Iligan City, Lanao del Norte. Good evening, sir, Rio Fellow Bamos. Late po ba kayo? Yes, for business purposes ko po yung FB page. Yan, yes, sir, Dabi. Yan, yun, nilagyan ng nickname para hindi na ako nahihirapan. Dabi pala. Yun, so, pwede po yun, no? Basta yun, ang suggestion ko, kung ayaw mo, gumawa ka ng sarili mong page. Kung kung okay lang sa'yo na part ng lifestyle mo yung business, so be it. Mas maganda yun, no? Nasa sa'yo. Ako, part of my lifestyle. Kasi nakakatamad magbukas ng iba't ibang Facebook eh. Tapos it's like you're living different world. Gusto ko yung mundo ko nasa business. So I can learn more about business. I can meet more people about business. Ganyan. That's my personal preference lang. Pero more topics, mas maraming ituturo on this coming Friday. Direct, i-flash nga natin ulit direct yung And so hopefully makapunta kayo para you can learn a lot about the digital marketing. Apparently hindi namin mabibigay ng isang buo kasi mahaba ang digital marketing eh. But the introduction is there and then may workshop. So yun yung pinaka-importante kasi yung workshop hindi nagagawa online yan eh. 'Di ba? Nagagawa yan face to face lang. So kung gusto mo matuto talaga and very committed ka, yan, punta ka lang sa office natin 7 PM. Kita-kita tayo doon, sharp, 12 Xavierville Avenue, Loyola Heights. Paano pumunta dyan? Punta ka ng Cubao, mag-MRT ka man, ubos ka. Basta pag nasa Cubao ka na, sabihin mo Camias Road. Pag nasa Camias Road ka na, dire-diretso. Pag nabundol ka, kanan, kaliwa, AYS building na yun. No? Good evening. Good evening po. Paano po ang gagawin doon sa mga SP na kapag nag-fill up ng form, nakita nila yung 200 load wallet at 350 uniform na turn off agad sila.
Kailangan lang natin, Ma'am Daisy, ma-explain kung para saan yung load wallet at yung uniform para sa kanila naman yon. Sila rin magsusuot nun nung 350. 'Di ba? Ano lang yan, halos walang markup, costing lang yan. Yung 200 naman, hindi sila makakatanggap kasi ng booking nang walang laman yung load wallet kasi pag nabook sila, inabot ng customer sa kanila ng buo yung bayad, kakaltas naman tayo dun sa load wallet nila. Wala tayong makakaltas kapag walang initial na laman yun. So, dapat may laman siya, no? Ayun, nag-create ako ng separate AYS page, sir. Ang prob ko, kapag may nag-react sa AYS page ko, mahirap mag-share ng AYS materials dahil nasa personal. Yan nga yung, Sir Olivic, yan nga yung mga logistical problem na sinasabi ko. Kapag, well, page naman yan, di ba? Madali lang yan, sir. Magda-download mo lang sa computer mo or sa cellphone mo, gawa ka ng folder kung saan mada-download mo yung materials. Doon mo lang lahat ilagay sa isang folder. Para pag ginamit mo yung page mo, ang paghuhugutan mo, isang lugar lang din yung page lang. No? Bakit hanggang ngayon wala pang nagbubuk sa akin, ma'am, magkano ang presyohan ninyo? Tapos saan po kayo naka-duty? And then, anong mga time slot nilagay ninyo? Andun yan eh. Maganda yan, ma'am, kausapin nyo yung HR para maturuan kayo mag-calibrate ng listing ninyo ng trabaho. No? Baka mamaya, ma'am, walang description yung service mo. Mahirap talaga yan. Mahirap kumuha ng booking ng hindi mo alam. Kung house cleaning, hindi alam ng customer kanino sabon. Magdadala ba siya ng walis niya? Wala kasi kaming walis dito eh. Magdadala ba siya ng basahan? Para kumuha ako ng ganon. Yung mga tanong na yon, kung hindi nasasagot yun sa job listing nyo, mahirapan talaga kayo mabook. Ganon po siya. So anyway guys, thank you very much. Ay, teka lang, meron pang isa. Clients always look for, sige, tuloy natin to. Clients always look for honesty for people they want to deal with. Business page, panigurado, search kanila personal FB mo, and will try to assess. Totoo yan, Ma'am Ellen. If personally connected ka ba talaga sa business, how serious you are, what you're doing. I use both AYS is a business of helping people and help people lifestyle. Sir, magkakaroon po ba tayo ng forum na nakafocus lang talaga para sa service provider? Ang goal po lang natin is i-build yung kumpiyansa niya sa app at sa company. Ipakita yung kahalaga ng app sa kanya. Ginagawa po yan sa sa HR natin. Ang words of wisdom po, Ma'am Chris, kaya binibigay sa neopreneur. Ang neopreneur kasi negosyante. No? Ang service provider, alam niyo, pwede rin naman eh. Pwede, actually, good idea. Pwede rin tayong magpatawag tayo ng isang forum for service providers, no? And all. And then, siguro mabigyan sila ng direksyon, bakit ganito, bakit ganyan, di ba? Pwede rin, ma'am. Magandang idea. Siguro, brought up ko yan sa, training council namin. Then, pag-usapan natin yan. Ako, sir, neopreneur na, pero gusto ko mag-apply ng service provider, mechanic. Pwede po ba genset mechanic? Yes, sir, Eduardo, pwede. Apply nyo lang po, no? Submit nyo lang po yung mga tamang requirements. Paano ko po ipapasok company ko? Ma'am Daisy, kung paano nyo po pinasok yung service provider nyo, same lang. Bigay nyo lang po yung DTI or SEC and then business permit, tsaka company profile or portfolio. Wala pa po yung ICE merchant, Sir Olivic, paantay na lang. Hello po, may nag-apply po as company service provider under MIUI, congrats. But business permit niya is from barangay. Direct ang permit from barangay. Di ba sa mayor kinukuha yun? Oo. Ay, iba yung, ang business permit barangay talaga. Pag small business barangay, okay lang po yun. Pag small business from barangay, basta may business permit siya and yung BIR or siya kasi may mga small business na hindi nagbi-BIR. Ha? O ngayon, DTI or SEC, business permit, company profile or portfolio. Yan. Okay po, sabi daw po ang link to upload to company. Nagbago ang link. Ikunin niyo lang po sa page, ma'am.
Both sir, LG, requirement ng LGU barangay. Oh, requirement ng LGU ang barangay permit. So, anyway guys, yun, may MTRCB na tayo. Till next time again. I hope to see you on Friday and then of course on the upcoming online training on Monday. Ituloy natin tong training na to. Pag-usapan natin ng mas malalim, no? So I hope marami po kayong natutunan and I hope nag-enjoy kayo with my bad jokes. Looking forward to meet you in person and talk to you again in online. Yun lang po. Thank you very much. Again, iwan ko sa inyo, mission before commission. God bless.